Dito na kami sa KL Central. Eh, hindi sa kanila na baka may Christmas. Ah, di ba mayroon ba? Ang gabi sa akin, inapon. Tara, hintayin natin sila dito. Nandito na sila, oh. Andiyan na kami. So guys, sawi kami sa pagbili ng ticket papuntang Genting Island kasi mura lang sana yon, parang nasa 10 Malaysian ringgit lang each. So nasa magkano lang yan kapag mag-avail ng bus. Kaso ang next pa na available na ano is 1:30 p.m. pa ang oras na nga nakarating kami doon is 9:30 guys, kasi late talaga akong nagising guys. Anong oras na ako nagising? Tapos kumain pa kami ng breakfast ganyan dahil pagod ako galing sa duty ganyan. Tapos nagising ako, buti na lang pinuntahan ako ng mga kasama ko sa room namin para gisingin. Tapos ayun, nagising kami, tapos ang bilis lang namin makapag-prepare, tapos nag-breakfast agad. Umalis na kami guys, nagpunta kami dun sa sakayan ng ano sa KL Central. Yun yung pinaka main transportation ng Malaysia guys. Kaso ang available nga na ticket papuntang Genting Highland is 1:30 p.m. pa. So ano na, hapon na kami, kaya meron nag-o-offer doon. Mababait naman sila guys, parang reasonable naman yung price. Tapos marami naman kami, 12. So ang nagiging ano, tag-aanim bawat sasakyan. Tapos ano na yun siya, balikan 70 Malaysian ringgit each. Okay na rin guys, kasi kay kasama na siyang Batu Cave, tapos basta 4 na destination yung pinuntahan namin. Chocolate Kingdom, Batu Cave, tapos yung Genting Island Outlet, ganyan. Tapos may isa pang strawberry, pero hindi na kami bumaba kasi ang mahal ng entrance fee. Tapos parang maliit lang naman yung area, parang hindi worth it dun sa entrance fee, kaya pero dinaanan pa rin namin yun, tiningnan lang namin kung anong meron doon ganyan. Ayun, so ang una naming destination na pinuntahan is itong Chocolate Kingdom. Pwede kang bumili dito guys sa mga pasalubong ganyan, may mga free taste din sila kung ano yung gusto mo. And then ang next namin na destination after Chocolate Kingdom is yung Batu Cave na guys, and pupunta na kami doon sa Batu Cave. Ayan. Tapos may dinaanan pa pala kami guys bago ang Batu Cave, yung bilihan ng mga relo. Kaso hindi naman kami bumili, tumingin lang kami. Mababait naman sila guys. Wag hindi ka bumili, okay lang naman. Kasama yan sa dinaanan namin. Ang bait nung driver namin guys. Highly recommended siya. Kaya lang nakalimutan ko kunin yung Facebook. So, next namin na destination guys, itong mga bilihan ng relo. Dinala kami ni kuya dito, ayun. Sabi naman niya, hindi ka naman pipilitin bumili, tingin ka lang. Kung may magustuhan ka, pwede mong ipalabas para titingnan, ayun. So, mga relo na to guys, yun yung mga brand doon sa kanila, sa Malaysia. Ang dami, parang isang ano siya na puro siya mga relo. So, ngayon guys, ito na yung Batu Cave, nasa ano kami. Dito lang kami binaba sa labas guys kasi ang daming tao sa loob. Yung sasakyan, hindi pinapapasok. So, nandito lang kami sa may arko binaba nung tour guide. Tapos, tatawagan na lang namin siya kapag tapos na kami mag-ikot, ganyan.
Tapos ayan, ang daming tao guys kasi sabi nung driver namin, every year daw na event tong ginaganap, nagkataon pa guys. Tapos Saturday kami guys pumunta dito kaya sobrang dami talaga ng tao. Ayan, marami ding umakyat doon sa cave. Kami kasi dito lang kami sa baba. So guys, ayan, nandito na kami sa Genting Island Resorts World. So, hindi naman kami gaano nagtagal dito guys, nag-ikot-ikot lang kami. Gusto lang sana namin mag-picture doon sa Sky World. Kaso, may bayad pala guys pag pumasok ka. Kaya, ayan, ikot-ikot lang kami saglit. Meron naman silang indoor dito na, na palaruan ng mga bata guys. Ayaw naman ng anak ko kaya bumaba agad kami. Nagpicture-picture lang, video konti, tapos bumaba na kaagad kami. Sumakay kaagad kami ng cable car nila guys. Doon sa papunta na sa outlet. Kasi sabi ko, unahin muna namin tong Resorts World sa taas bago kami mag-ikot-ikot. Genting Island Premium Outlet. So, pumasok kami ng anak ko guys dito sa outlet ng Adidas dito sa Genting Highland. So, ayun, mayroon silang promo guys. Kapag bibili ka ng 3 item is 50% off. Kapag 2 item lang, 40% off. Pag isa lang ang bibili, wala siyang discount. Ang plan ko lang sana is bibilhan ko yung asawa ko ng rubber shoes, kaso walang discount kapag isa lang guys. So hindi rin ako nakabili, sayang. Yung iba ko kasing kasama, may pinuntahan silang ibang outlet, dun sila tumingin. Kami ng anak ko dito kami sa Adidas. Yung isa ko naman kasama, ayaw niyang bumili kasi wala naman siyang pagbibigyan guys. So ayan, tumingin-tingin lang kami dito, ganyan. May mga naka-sale sila ng mga shoes, rubber shoes, running shoes. Ang samba nila dito guys is mahal pa din. Parang price lang sa Pinas. Ang kaibahan lang, walang stock dito sa Pilipinas. Doon sa kanila may mga stock. Ayan, tumingin din ako ng mga t-shirt. Kapag green pala guys, yung tag, hindi siya kasali doon sa promo nila na 50 at saka 40%. Regular price lang yun guys. So ayan, tumingin-tingin kami ng mga kadalasan dito mga compression shirt ang mga naka-display sa kanila guys. So hindi rin talaga ako nakabili para sa asawa ko. Ayun lang, nag-iikot-ikot kami lang sa loob guys. Saglit. Ayan yung The Petronas Twin Tower. Walking distance lang siya sa hotel namin. Dito kami, may event sila dito guys. May pa-fun run sila dyan, oh. Ito, oh, dito. Ganda ng spot dito. Hanap tayo ng tawiran. Pupunta tayo mismo dyan sa Surya. Ito na kami ngayon sa Merdeka Square. Ayan. Yeah.
Sunday ngayon, guys. Ayan, Dataran, Merdeka. Punta naman kami ngayon sa KL Gallery, Kuala Lumpur. Dami ng picture pagkasawa sa Wala kang picture naman. Asa na picture nyo? Ayan. Picture kami dito. Doon sa kabila, guys, ayan oh, yan yung building na yan is National Textile Museum. Punta muna tayo dito, magpicture muna tayo dito sa KL. I love KL. KL Gallery. Kasi pagpapasok ka dyan, tapos sa taas, sa akyat, kaso mahaba ang pila. Dadaan ka dyan sa kainan eh. ha? Mahaba ang pila. Papunta na kami ngayon sa City Central. Yung bilihan ng mga pasalubong. Saan niya kinuha yan? Nilipat yung huwag na lang mo. Diba O, hayaan mo na, bit, kasi puno na yan. Lagay mo yung bibili mo dito. Luigi. Ate, ito. Oh, dito ako.